Isipin mo ito, paano kung isang araw, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa West Philippine Sea at hindi na kayang itaboy o iharas ng ibang bansa ang mga mangingisdang Pilipino dahil mayroon na tayong pinakamalakas na sandata sa buong mundo, pero kinabukasan naman, hindi na makapagpadala ng pera ang kapatid mong OFW sa Dubai, biglang nagsara ang BPO office sa Ortigas, tumalon ang presyo ng gasolina, at ang bigas sa palengke ay naging kasing presyo na ng isang imported na gadget. Bago natin hihirayin at hihimayin ang napakabigat na paksang ito, nais ko munang mag-iwan ng isang mahalagang paalala na ang lahat ng mapapanood ninyo sa video na ito ay purong personal na pagsusuri at malalim na analysis lamang batay sa mga umiiral na datos sa ekonomiya at geopolitics. Wala po itong layunin na mang-insulto, mag-offend o kumampi sa alinmang bansa, pamahalaan, grupo o individual, kundi layon lamang nitong magbigay ng mas malawak na perspektibo kung paano nagkakabit-kabit ang seguridad at ang sikmura ng ordinaryong Pilipino. Kung titingnan natin ng realistiko, napakadaling maakit sa ideya na ang pagkakaroon ng nuclear weapon ang magiging ultimate shortcut para matapos na ang lahat ng tensyon sa ating mga karagatan. Sa teorya kasi ng deterrence na madalas nating mabasa sa mga libro ng international relations, ang nuclear weapon ay hindi naman talaga ginagawa para iputok araw-araw o gamitin sa aktwal na bakbakan. Ginagamit ito bilang isang matinding psikolohikal na babala na nagpapadala ng mensahe sa kahit sinong dambuhalang estado na huwag mo akong itutulak sa punto na pareho tayong hihandusay at masasaktan ng malubha. Kaya sa isip ng ilan nating mga kababayan, kung may ganitong uri ng kakayahan ng Pilipinas, baka mas magdalawang isip ang mas malalaking bansa na mangharas ng ating mga Coast Guard, mangingisda o mga supply missions sa mga malalayong outpost. May napakalakas na emotional logic ang argumentong ito para sa ating mga Pilipino na ilang taon nang nakasubaybay sa mga balita tungkol sa banggaan ng mga barko, mga insidente ng water cannon, intimidasyon, at ang tila laging dehadong power dynamics sa karagatan. Kapag ang isang bansa ay nakakaramdam na palagi na lang itong tinutulak sa gilid at tila walang magawa, napaka-natural lang na maghanap ang publiko ng pinakamalakas, pinakamabilis at pinakamabisang kalasag na maiisip. Pero kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino at sa malamig na realidad ng geopolitics, dito na magsisimula ang malaking problema dahil ang nuclear weapon ay hindi parang ordinaryong deterrent. Hindi ito katulad ng simpleng pagbili ng bagong patrol boat, paglalagay ng radar station o pagkuha ng modernong fighter jet mula sa ibang bansa. Ang pagpasok sa nuclear option ay nangangahulugan ng tahasang paglabag sa isang buong international security architecture na matagal nang pinangangalagaan ng mundo para sa isang bansang tulad ng Pilipinas. Ang unang epekto ng ganitong hakbang ay hindi magiging instant respect mula sa mga kapitbahay natin, kundi instant suspicion mula sa buong pandaigdigang komunidad. Sa mas praktikal na pananaw, ang Pilipinas ay matagal nang kilala sa buong mundo bilang isang player na nakasalalay sa mga treaty, mahigpit na alyansa at sa tinatawag nating rules-based international order. Kapag bigla tayong lumiko at nagpasyang mag-nuclear, ang unang itatanong ng mga bansa sa labas ay hindi na kung sino ang nang-aapi sa atin sa dagat, kundi kung sino na naman ang susunod na gagaya sa atin at magpapasimula ng panibagong destabilisasyon. Sa puntong ito, tuluyan nang mawawala ang moral high ground ng Pilipinas sa West Philippine Sea na matagal nating iningatan sa pamamagitan ng batas tulad ng 2016 arbitral ruling. Sa halip na ang narrative natin sa mundo ay isang maliit at modernong bansa na nagtatanggol sa international law, maaari tayong makita bilang isang panibagong nuclear risk sa Southeast Asia kung saan ang dating bentahe natin sa diplomasya ay mabilis na magiging isang malaking liability. Sa tingin ko, ang nuclear weapon mismo bilang isang hardware ay napakamahal ng gawin at i-maintain, pero mas bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng parusang kasunod nito kapag pumasok na sa eksena ang mga international sanctions. Ang sanctions na ito ang posibleng pumutok
ng direkta sa mismong puso at ugat ng ating domestic economy. Kapag ang isang bansa ay itinuring na lumabag sa pandaigdigang non-proliferation expectations, automatic na pwedeng pumasok ang iba't ibang uri ng financial sanctions, export controls, banking restrictions, pag-freeze ng mga assets, technology bans, at malawakang diplomatic isolation. Hindi naman kailangan na literal na isara ng buong mundo ang lahat ng pinto ng Pilipinas para masaktan tayo ng husto. Kahit ang konting uncertainty o takot lang sa merkado ay sapat na para biglang tumaas ang cost of borrowing ng ating gobyerno, tumaas ang insurance ng mga barkong pumapasok sa atin, at maging mas mahirap ang dollar financing para sa mga lokal na negosyo. Maaaring sabihin ng ilan na palalakasin ito ang ating military bargaining position sa mga lamesa ng negosasyon sa karagatan. Pero ang paglakas ba ng bargaining position sa dagat ay automatiko ring magiging bargaining position kapag kaharap mo na ang mga dambuhalang institusyon sa global finance? Ang Pilipinas ay hindi katulad ng North Korea na isang closed economy na sanay na mabuhay sa loob ng sarili nitong bakod, at hindi rin tayo isang self-sufficient na continental power na may naglalakihang natural resources para sa lahat ng industriya. Tayo ay isang archipelagic nation na ang buong takbo ng buhay ay nakadepende sa trade, sa foreign banking, sa shipping, sa imported fuel, sa mga imported inputs para sa agrikultura, at higit sa lahat, sa kita ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Kung titingnan natin ng realistiko, ang OFW remittances ang buwan-buwang lifeline na nagpapanatili sa buhay ng milyon-milyong pamilyang Pilipino at sa kabuuang spending ng ating bansa. Isipin ninyo, noong April 2025 pa lamang, umabot na sa halos 3 bilyong dolyar ang personal remittances ng mga Pilipino mula sa ibayong dagat ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung sakaling magkaroon ng sanctions risk at maapektuhan ang mga international banking channels, compliance risk o ang mga remittance corridors na dinadaanan ng perang ito, hindi lang ito basta isang tuyong numero sa macroeconomic statistic. Ang direktang tatamaan nito ay ang pambayad sa tuition fee ng mga anak, ang pambili ng gamot ng mga magulang, ang pambayad sa renta sa bahay, ang mga buwanang utang, at ang pangaraw-araw na grocery sa loob ng sambahayan. Kapag nahirapan at naantala ang daloy ng remittance na ito dahil sa mga paghihigpit sa bangko, otomatikong bababa ang kakayahan ng mga pamilya na gumastos sa loob ng bansa. Kapag bumaba ang household spending, domino ang epekto niyan. Tatamaan ang mga maliliit na sari-sari stores, ang mga malls, ang real estate sector, ang pribadong edukasyon, ang healthcare, at ang lahat ng lokal na serbisyong umaasa sa perang ipinapadala mula sa labas. Dito natin mapagtatanto na sa Pilipinas, ang pera ng OFW ay hindi lang basta extra income na pwedeng mawala ng pansamantala para sa napakaraming pamilya. Iyan ang mismong oxygen tank na nagpapanatili sa sirkulasyon ng ating household economy. Kapag narinig ng isang ordinaryong tao ang salitang financial sanctions o ang mga komplikadong sistema tulad ng SWIFT, madalas ay iniisip natin na usapan lang ito ng mga mayayamang bankero at mga bilyonaryo. Pero sa mas praktikal na pananaw, ang epekto ng bawat paggalaw sa sistemang ito ay mararamdaman ng mabilis sa exchange rate, sa remittance fees, sa mga delay sa bangko, sa inflation, at sa presyo ng mga imported goods na binibili natin sa tapat ng bahay natin. Ang buong global payment system ay umaandar sa iisang pundasyon lamang, at iyon ay ang tiwala o trust. Kapag ang isang bansa ay naging high risk sa mata ng international banks dahil sa pagpasok sa nuclear breakout, kahit hindi tayo tuluyang i-cut off sa sistema, magkakaroon ng tinatawag na de-risking, kung saan mas dadaan sa mas maraming checks ang bawat dolyar, mas magiging mabagal ang transfers, mas tataas ang singil sa fees, at mas kaunting dayuhang bangko ang gugustuhing humawak ng mga transaksyong may kinalaman sa Pilipinas. Kung mayroon man tayong nuclear deterrent, maaaring maging mas ligtas sa paningin ng ilan ang ilang partikular na maritime operations sa malalayong bahagi ng ating exclusive economic zone. Ngunit habang tumitigas naman ang ating defense posture sa labas, maaari namang unti-unting lumambot at manghina ang halaga ng ating piso
dahil sa takot ng mga investors at ng mga internasyonal na bangko na mag-iwan ng kapital sa isang bansa na may geopolitical sanction risk. Ang piso natin ay napakasensitibo sa supply ng dolyar, sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan, sa ating mga bayarin sa importasyon, at sa patuloy na pasok ng remittance ng mga OFW. Kapag nagkaroon ng takot sa sanctions, mas hihingi at magtatago ng dolyar ang mga lokal na negosyo, ang mga malalaking investors, at maging ang mga mayayamang households bilang pansariling proteksyon na magreresulta sa matinding pressure laban sa ating lokal na pera. Isipin na lang natin ang isang ordinaryong OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Japan, sa Singapore o sa United States. Kung ang remittance company na ginagamit niya buwan-buwan ay biglang kailangang dumaan sa mas mahigpit at masalimuot na compliance checks dahil ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pagsusuri ng mundo, ang dating mabilis na padala na natatanggap sa loob ng ilang minuto ay pwedeng maging delayed ng ilang linggo, maging mas mahal ang singil sa bawat transaksyon o malimitahan ang halagang pwedeng ipadala. Kapag humina ng husto ang piso kasabay ng ganitong krisis, magiging mas mahal ang lahat ng ating imported fuel, ang mga abono para sa agrikultura, ang trigo para sa tinapay, ang mga gamot, ang mga electronics, at ang mga hilaw na materyales na kailangan ng ating mga pabrika. Sa dulo ng siklong ito, kahit ang isang pamilyang Pilipino na walang pakialam o walang alam sa usapin ng geopolitics ay mapipilitang magtanong kung bakit ang mahal-mahal na ng bigas, ng LPG, ng pamasahe sa jeep at ng singil sa kuryente. Doon mo makikita na ang isang currency o financial crisis ay hindi lang basta nangyayari sa mga screen ng stock market sa Makati. Nangyayari at nararamdaman ito ng direkta sa loob ng ating mga kusina at sa bawat pagbabayad natin ng pamasahe araw-araw. Kung ang remittances ang itinuturing na dugo ng maraming pamilyang Pilipino, ang BPO o ang IT BPM industry naman ang isa sa pinakamalaking makina na nagpalago at nagpapanatili sa ating urban middle class sa mga nakalipas na dekada. At kailangang malinaw sa atin na ang dambuhalang makina na ito ay umaandar lamang dahil sa malalim na tiwala ng mga foreign clients na naglalagak ng kanilang mga operasyon sa ating mga lungsod. Ang buong BPO sector ay halos buong-buong nakadepende sa mga kliyente mula sa United States, Europe, Australia at iba pang mauunlad na bansa na naghahanap ng episyenteng serbisyo. Kapag ang Pilipinas ay naging isang sanctions risk country o pumasok sa listahan ng mga bansang may mataas na geopolitical instability, hindi naman kailangang magalit ang mga kliyenteng ito sa atin para iwanan tayo. Kung titingnan natin ng realistiko, sapat na ang payo ng kanilang mga legal at compliance department na nagsasabing masyadong mapanganib ang mag-iwan ng operasyon sa bansang iyan. Kaya ilipat na lang natin ang mga upuan sa India, Vietnam, Malaysia, Mexico o sa Eastern Europe. Ang BPO sector ng Pilipinas ay naging matatag at malakas dahil sa ating English proficiency, sa ating natural na service culture, sa ating cost advantage at sa pagkakaroon ng isang napakalaking batang workforce. Noong taong 2025 nga, ayon sa ulat ng ABPAP, ay patuloy ang pag-angat ng industriyang ito patungo sa humigit kumulang 1.9 million na direktang trabaho at nagpapasok ng halos $40 billion na revenue sa ating bansa. Pero ang lakas na ito ay nakatayo sa isang pundasyon na madalas nating makalimutan at iyon ay ang pandaigdigang tiwala. Kapag nasira ang tiwalang iyon dahil sa pabigla-biglang desisyon sa geopolitics, napakabilis ng relokasyon ng mga kliyente dahil ang isang call center seat o software development project ay hindi naman katulad ng isang oil well na nakabaon sa ilalim ng lupa na hindi mo pwedeng galawin. Napadali nitong ilipat sa ibang bansa sa loob lang ng ilang pindot sa computer kung ang compliance risk o ang operational risk ay naging masyadong mataas para sa mga dayuhang korporasyon. Isipin natin ang isang malaking US healthcare account na humahawak ng napakasensatibong patient data ng milyon-milyong Amerikano o kaya ay isang banking support account na direktang konektado sa mga pang-internasyonal na financial transactions. Kapag ang Pilipinas ay naging nuclear sanction risk, ang unang itatanong ng mga foreign regulators at ng board of directors ng mga kumpanyang ito
ay hindi lang kung magaling ba ang mga Filipino workers, kundi kung papayagan ba ang operasyong ito ng mga bangko at regulators sa kanilang sariling bansa. Kapag bumagal o tuluyang bumagsak ang BPO sector dahil sa pag-alis ng mga accounts, ang unang-unang tatamaan ay ang ating night shift workers, ang mga condominium rentals sa paligid ng mga business districts, ang mga food delivery services, ang mga transportasyon, ang mga maliliit na negosyong nakadepende sa kanila, at ang tax revenues ng mga local governments sa mga pangunahing lungsod. Ang epekto nito ay hindi lang mananatili sa loob ng mga boardroom ng mga korporasyon. Ito ay magiging isang malawakang social shock na tatama sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Sa mas praktikal na pananaw, ang nuclear weapon ay ginagawa para sa usapin ng pambansang depensa, pero kailangan nating tandaan na ang pagkakaroon ng sapat na pagkain at murang enerhiya ang tunay na daily security ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang Pilipinas ay isang archipelagic at import-dependent economy pagdating sa mga pinakakritikal na pangangailangan natin. Kapag bumagsak ang halaga ng ating currency, kapag tumaas ang shipping risk sa ating mga karagatan, o kapag nahirapan ang ating mga bangko sa dollar financing, ang pinakaunang tatamaan ay ang mga imported fuel, ang mga food inputs, ang mga abono, ang mga makinarya, at ang mga pangunahing bilihin na kailangan natin para mabuhay araw-araw. Kung titingnan natin ng realistiko, kung mayroon tayong matinding nuclear deterrent, baka nga mas hindi maharas ang ating mga supply missions at ang ating mga mangingisda sa mga piling bahagi ng West Philippine Sea, at mayroon itong malaking symbolic at strategic value sa mga balita. Pero ang katotohanan ay hindi kailanman kayang palitan ng isang nuclear weapon ang diesel na ikinakarga sa mga jeepney, ang abono na kailangan ng ating mga magsasaka sa palayan, ang imported crude oil para sa ating mga planta, ang LPG na ginagamit sa kusina, at ang bigas na inihahain sa ating mga hapagkainan. Noong mga nakaraang taon nga, tulad ng nakita natin noong taong 2024 at 2025, ang mga rice policy shocks ay nagpakita kung gaano kasensitibo ang Pilipinas pagdating sa presyo at importasyon ng ating pangunahing pagkain. Ayon sa ulat ng Reuters, ang Pilipinas ay nag-import ng record high na 4.8 million metric tons ng bigas noong taong 2024, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay nagmula sa mga kapitbahay nating Vietnam at Thailand. Kapag tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado o kapag nahirapan tayong mag-import nito dahil sa mga restriksyon sa pananalapi, automatic na tataas ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, tataas ang delivery cost ng mga produkto, at kasunod niyan ay ang pag-angat ng presyo ng isda, ng gulay, ng bigas at ng buwanang singil sa kuryente ng bawat tahanan. Kapag humina ang piso dahil sa panic sa sanctions, mas magiging mahal ang lahat ng imported input na kailangan natin para makapag-produce ng kahit anong lokal na produkto. Ang isang pamilya na nakatira sa Quezon City, sa Cebu, sa Davao, sa Iloilo o sa Cavite ay hindi naman araw-araw nag-iisip kung ano ang pinakabagong nuclear doctrine ng bansa o kung paano gumagana ang isang missile silo, pero araw-araw silang bumibili ng pagkain sa palengke. Araw-araw silang nagbabayad ng pamasahe papunta sa trabaho, araw-araw silang nag-charge ng kanilang mga cellphone, at araw-araw silang nagbabantay sa kanilang household budget. Kapag ang isang geopolitical decision ay nagpalala sa domestic inflation, doon mo makikita na ang national security ay hindi na lang usapan sa telebisyon, kundi nagiging isang kitchen table issue na direktang nagpapasakit sa ulo ng bawat nanay at tatay. Kung lalawak naman natin ang ating pananaw patungo sa rehiyon ng ASEAN at sa pangkalahatang regional power balance, kailangan nating maiisip na kapag nag-nuclear ang Pilipinas, ang usapin ay hindi na lang basta Pilipinas laban sa China. Magugulat at mababahala ang buong ASEAN, ang Japan, ang South Korea, ang Australia, ang United States, at maging ang lahat ng ating mga kapitbahay na matagal nang nagnanais na mapanatili ang Southeast Asia bilang isang zone of relative neutrality, malayang kalakalan at non-nuclear stability.
Ang buong rehiyon natin ay matagal nang nakatali sa mga kasunduan tulad ng Bangkok Treaty na nagdedeklara sa Southeast Asia bilang isang nuclear weapon-free zone. Kapag ang isang miyembro ng ASEAN ay biglang lumiko at nagpa siyang mag-nuclear, tuluyan nang mababasag ang regional comfort zone na ito at ang ibang mga karatig bansa ay mapipilitang magtanong kung kailangan na rin ba nilang mag-upgrade ng kanilang mga armas, kung sino ang magpapataw ng parusa, kung sino magtatanggol sa kanila, at kung sino mga investors ang tuluyang lalayo sa buong rehiyon. Maaring sabihin ng ilan sa ating mga kababayan na kung hindi naman tayo napoprotektahan ng mga internasyonal na batas laban sa pananakop at intimidasyon, bakit pa tayo patuloy na susunod sa mga rules na ito? Malakas at kaakit-akit ang argumentong ito bilang isang emotional containment sa social media, lalo na kung patuloy nating nakikita ang mabigat na pressure sa West Philippine Sea. Pero kung titingnan natin ang realidad sa diplomasya, ang rules-based order at ang pagiging masunurin sa international law ang isa sa pinakamalakas at pinaka-epektibong diplomatic assets ng Pilipinas na nagbibigay sa atin ng kakayahan na makakuha ng suporta mula sa mga naglalakihang bansa. Kapag tinalikuran natin ang bentaheng iyon, unti-unting mababawasan at mawawala ang suporta ng mga bansang kasalukuyang tumutulong sa atin pagdating sa legal, maritime, defense at diplomatic pressure laban sa mga agresibong aksyon sa dagat. Ang Japan at ang South Korea halimbawa ay dalawa sa ating pinakamahalagang partners pagdating sa pagtatayo ng mga infrastruktura, sa foreign investment, sa pagpapalakas ng ating maritime capacity at sa paglilipat ng teknolohiya. Pero kailangan nating tandaan na ang parehong bansang ito ay napakasensitibo pagdating sa usapin ng nuclear proliferation dahil na rin sa kanilang sariling komplikadong security environment sa Silangang Asya. Ang United States naman, na ating nag-iisang formal security ally, ay may napakahigpit na pandaigdigang patakaran laban sa paglaganap ng nuclear weapons at hindi sila otomatikong susuporta sa isang nuclear breakout kahit na galing ito sa isang matalik na kaalyado. Sa halip na mas lumakas ang koalisyon ng mga bansa sa paligid ng Pilipinas, ang maaring mangyari ay ang pagkakahati-hati nito kung saan ang ilan ay maaring sumuporta sa ating security concerns pero mapipilitang maglabas ng opisyal na kondemnasyon laban sa ating nuclear move na magre-resulta sa mas komplikadong diplomasya, mas mataas na risk premium sa ating mga utang, at mas mahirap na kooperasyon sa ekonomiya. Sa tingin ko, mahalagang makita natin ang malaking pagkakaiba ng mga ideyang napakatapang pakinggan sa mga talumpati at sa mga pulisiya na epektibo at ligtas na maipatutupad sa totoong mundo. Maraming mga hakbang ang maganda lang tingnan bilang isang slogan, pero napakadelikado kapag isinalalim mo na sa aktwal na implementation. Ang ideya ng nuclear weapon ang pinakamalaking halimbawa nito. Mukha itong simple kapag pinag-uusapan sa internet, pero halos imposibleng gawing ligtas at operational sa isang bansang tulad ng sa atin. Para magkaroon ka ng isang credible at totoong nuclear deterrent, hindi sapat na mayroon kang isang bomba na nakatago sa isang bodega. Kailangan mo ng isang buong delivery system tulad ng mga advanced missiles, isang matibay na command and control architecture, mga early warning radars, mga secure na storage facilities, mga highly trained personnel, malinaw na military doctrine, cyber protection, at ang kasiguruhan na ang mga sandatang ito ay makakaligtas sa isang surprise attack ng kalaban. Lahat ng ito ay napakamahal, napaka-technical, at punong-puno ng operational at safety risks. Sa propaganda level, napakalakas ng dating nasabihing hindi na tayo basta-basta maaapi ng kahit sinong dambuhala dahil mayroon na tayong hawak na bomba. Ito ang pangunahing political attraction kung bakit mabilis maakit ang marami sa ideyang ito. Pero sa economic level, ang totoong gastos ay hindi lang nagtatapos sa pagbili o paggawa ng armas. Kailangan mong pondohan ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng security infrastructure, ang scientific base, ang cyber protection, ang intelligence secrecy, at ang lahat ng diplomatic fallout na kasunod nito. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na marami pang kailangang ayusin pagdating sa flood control, sa modernisasyon ng agrikultura, sa katatagan ng ating energy grid, sa kalidad ng edukasyon at SA-ating healthcare system,
Ang pagpasok sa isang nuclear program ay magdadala ng isang napakalaking opportunity cost. Kung ang bilyon-bilyong dolyar mula sa kaban ng bayan ay ilalagay natin sa isang napakamahal na nuclear program, ano-anong mga mahahalagang proyekto ang hindi natin mapopondohan? Mas marami sanang Coast Guard vessels para sa araw-araw na pagpapatrolya. Mas mahusay na radar stations para sa ating air defense. Mas murang kuryente para sa mga tahanan at pabrika. Mas modernong mga daungan para sa ating kalakalan. O mas resilient na agrikultura para hindi tayo laging umaasa sa importasyon ng bigas? Ito ang punto na dapat tumama sa kamalayan ng ating mga manonood. Ang pambansang paggasta sa seguridad ay hindi kailanman libre at kapag nagkamali tayo sa pagpili ng ating mga prioridad, maaari tayong magkaroon ng tinatawag na strong symbol pero weak system. Kung saan mayroon nga tayong malakas na simbolo ng bomba, pero bagsak naman ang ating kuryente, mayroon tayong deterrent pero napakamahal ng bigas, at mayroon tayong prestihiyo sa papel pero wala namang gustong pumasok na dayuhang investor sa ating mga industriya. Kung titingnan natin ang mas praktikal at mas matalinong alternatibo, hindi naman kailangang pumili ang Pilipinas sa pagitan ng dalawang extreme na opsyon, ang manatiling mahina at walang gawa laban sa harassment o ang maging isang nuclear state na nakahiwalay sa buong mundo. Mayroong isang mas epektibong gitnang daan at iyon ay ang tinatawag nating layered deterrence, kung saan ginagawa nating masyadong mahal, masyadong mahirap at politically costly ang kahit anong agresibong aksyon laban sa atin nang hindi natin kinakailangang sirain ang takbo ng ating sariling ekonomiya. Ang layered deterrence ay ang kombinasyon ng iba't ibang mga modernong tools, ang patuloy na modernisasyon ng ating Coast Guard, ang pagpapalawak ng maritime domain awareness sa pamamagitan ng mga drones at satellites, ang pagkuha ng mga epektibong anti-ship missiles tulad ng BrahMos, ang pagpapalakas ng ating cyber defense, ang pagtatayo ng mga resilient ports, ang maayos na Navy logistics, ang patuloy na joint exercises, kasama ang ating mga kaalyado, ang legal documentation, NG-MGA insidente, ang transparency SA media, ang mas malalim na alliance coordination at ang economic diversification. Hindi ito kasing dramatic o kasing bilis pakinggan katulad ng isang nuclear bomb, pero ito ang diskarte na mas bagay at mas angkop sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng diskarting ito, nakakapagpatatag tayo ng ating pambansang depensa habang pinapanatili nating bukas at ligtas ang ating access sa mga remittances ng OFW, sa mga BPO clients, sa foreign direct investments, sa mga internasyonal na pautang, sa malayang kalakalan at sa malawakang diplomatic support ng mundo. Ang kahinaan lang ng diskarting ito ay mas mabagal ito at hindi nagbibigay ng instant emotional satisfaction sa mga tao. Kailangan ito ng matinding disiplina, ng mahigpit na corruption control, NG long-term planning, NG procurement reform, at ng consistency sa ating mga pulisiya kahit na magpalit-palit pa ang mga administrasyon sa ating bansa. Sa mas praktikal na pananaw, ibig sabihin nito ay ang pagtatayo ng mas maraming radar stations at mas mataas na patrol capability sa kahabaan ng West Philippine Sea, ang mas malalim na kooperasyon sa Japan, United States, Australia, South Korea, at sa ating mga ASEAN partners, ang pagkakaroon ng mas maayos na fuel reserves at food security policy, at ang pagpapatibay ng ating mga supply chains laban sa mga panlabas na shocks. Ito ang uri ng deterrence na hindi lang nagtatapos sa aspetong militar, kundi isa rin itong malakas na economic deterrence. Kapag ang Pilipinas ay naging mas resilient pagdating sa ating supply ng langis, sa pagkain, sa digital infrastructure, at sa maritime trade, mas magiging mahirap tayong gipitin o i-blackmail ng kahit sinong dayuhang puwersa dahil ang isang bansa na hindi madaling gutumin, hindi madaling mawalan ng dolyar, at hindi madaling mawalan ng trabaho ang kanyang mamamayan ay isang bansa na mas mahirap takutin at pasunurin. Kung ibabalik natin ang buong usapan sa ating unang katanungan, kung ang isang sandata ay makakapagpalayo nga ng mga dayuhang barko sa ating karagatan pero magpapalapit naman ng matinding inflation, malawakang unemployment, mga delay sa remittance ng mga OFW,
pag-alis ng mga investors at isang malubhang peso crisis sa loob ng bansa, matatawag pa ba natin itong tunay na pambansang seguridad? Ang tunay na seguridad ng isang estado ay hindi lang sinusukat sa kakayahan nitong lumaban o rumesponde sa mga panlabas na banta. Sinusukat din ito sa kakayahan ng kanyang mamamayan na mabuhay ng marangal, may trabaho at may nakahain sa hapagkainan pagkatapos ng bawat geopolitical shock. Para sa Pilipinas, ang ating karagatan ay napakahalaga. Pero ang takbo ng ating ekonomiya ay hindi kailanman pwedeng ihiwalay sa usapin ng dagat dahil sa dagat ding dumadaan ang ating langis, ang ating pagkain, ang ating kalakalan, ang ating mga trabaho at ang ating kabuuang koneksyon sa buong mundo. Kung titingnan natin ang kabuuang larawan ng may malalim na pagsusuri, makikita natin kung paano nagkakabit-kabit ang lahat ng aspeto ng ating pambansang buhay. Ang usapin sa West Philippine Sea ay tungkol sa ating sovereignty at teritoryo. Ang patuloy na pasok ng OFW remittances ay tungkol sa survival ng milyon-milyong pamilya. Ang BPO sector ay tungkol sa paglikha ng matatag na trabaho para sa ating kabataan. Ang halaga ng ating piso ay tungkol sa katatagan ng mga presyo sa merkado. Ang importasyon ng langis ay tungkol sa presyo ng pamasahe at kuryente. Ang ating rice supply ay tungkol sa seguridad ng pagkain sa bawat hapagkainan. At ang tiwala ng mga dayuhang bansa ay tungkol sa pangmatagalang kinabukasan ng ating buong ekonomiya. Sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakamapanganib na ilusyon pagdating sa usapin ng national security ay ang paniniwala na mayroong isang mahiwagang sandata na kayang pumalit sa isang buong matatag, maayos, at resilient na bansa. Ang Pilipinas ay hindi lang kailangang maging matapang sa pagbabantay sa ating mga isla at karagatan. Kailangan din nating maging mas matalino sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya, maging maaasahan at tapat sa ating mga diplomatic commitments at maging matibay ang panloob na sistema ng ating lipunan. Dahil kung ang magiging presyo ng pagkuha ng proteksyon ay ang unti-unting pagkasakal ng sarili nating kabuhayan at ekonomiya, baka sa huli ay mapagtanto natin na ang bomba na akala natin ay magiging pananggalang laban sa kalaban ay siya rin pala ang magpapasabog sa mismong pundasyon ng ating sariling bansa.